isi-share ko po sa inyo ay ang advantage at disadvantage kung kayo mismo ang magpapatayo ng sarili mong bahay. Pero bago yan, ako nga pala si Len Hagoba, isa po akong negosyante. Noong 2012, nag-start po ako magpatayo ng kauna-unahan kong bahay. Noong ko nalaman na mahaba palang proseso ito, hindi pala basta-basta magpatayo ng bahay. Hindi siya yung tipong naisip mo ngayon, then bukas gagawin mo na agad. Dahil doon, sobrang dami kong natutunan. Sobrang challenging pero worth it pag nakita mo nang natapos yung bahay. Dahil dito, yung sumunod na 4 na bahay na naipatayo ko, mas naging madali na. Kaya naman isi-share ko na sa inyo ang advantage at disadvantage kung ikaw mismo ang magpapatayo ng sarili mong bahay. Mga advantage. Number 1, makakapili ka ng design ng bahay na gusto mo. Yung personalized, hindi katulad ng iba. Yung personality mo, pwede mong i-connect dito. Ikaw ang masusunod dito, yung exterior ng bahay at pati na rin yung interior. In short, ikaw ang boss dito. Sunod, yung materyales. Ikaw, pwede kang pumili ng materyales na gusto mo. Yung kulay, yung design, bahala ka. Ikaw ang masusunod. At dahil dito, makakapili ka rin ng mas quality na materyales. Masisigurado mo na quality yung bahay na pinagawa mo. Kasi ikaw mismo ang nag-manage niyan. Sunod, masisigurado mong tatagal ang bahay mo sa mahabang panahon dahil ikaw mismo ang namili ng materyales. At pati na rin syempre, ikaw na rin naman hindi ang gagawa nito. So makakasigurado ka talaga na quality talaga yung bahay na pinatayo mo. Dahil ikaw ang may control sa lahat, sa materyales, pati na rin sa mga gumawa nito. Alam mo na hindi minadali ang bahay sa pagpapagawa nito. Mga disadvantage. Sobrang magiging stressful sa'yo ang pagmamanage nito. Dahil darating talaga sa point na may maraming problemang bigla na lang susulpot. Example, meron kang mga laborer na bigla na lang hindi papasok sa panahon na kailangan mo sila. Yung panahon din, bigla na lang uulan habang nagbubuhos kayo ng semento sa second floor. So yung mga ganong bagay yung kakaharapin mo at talaga namang may stress ka. Sunod, magastos. Kasi ma-over ka talaga ng approximately 30% sa pagpapagawa ng bahay. Kasi darating talaga sa point na bigla ka na lang may magugustuhan ng materyales, which is sobrang expensive at hindi pasok sa budget mo. Saka yung presyo ng materyales, bigla na lang kasing tumataas yan. Then yung labor din, bigla na lang sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla ka na lang may papa-additional na ipagawa sa laborer mo, which is maa-add to sa labor cost mo. Naniniwala ako na dapat determinado talaga tayo na harapin ang mga darating na problema kung ikaw mismo ang magpapagawa ng sarili mong bahay. Dapat malaman mo mismo ito sa sarili mo kung handa ka bang harapin ang mga problemang to. Kaya naman sinishare ko sa iyo ang lahat ng experience at nalalaman ko. May binuo nga pala akong grupo, ang All About Bahay. Magsama-sama tayong magtulungan dyan at mag-share ng experience. Alam ko, hindi madaling magdesisyon kung magpapagawa ka ba ng sarili mong bahay o bibili ka na lang ng gawa na. Pero naniniwala ako na dahil sa nadagdagan ng kaalaman mo, kayang-kaya mo na magdesisyon ngayon. Alam ko nagustuhan mo ang video ko, kaya naman pa-like, follow, comment, and share mo na rin. May business nga pala ako sa Lucena City. Ito ang Len Transient House. Baka bigla kang maggawi dito. Ako nga pala ulit si Len Hagoba, naniniwala sa kasabihang, kapag determinado ka, sigurado ako malayo ang iyong mararating. Bye!